Yes, good afternoon. Magandang gabi pala mga repa. So, nandito yung team mga ngawil. Nag-aayos ng mga ginagamit namin sa pangangawil. Wow! So, tinuturuan kami ng expert na kasama namin na si Situ regarding dito sa mga paggamit ng mga paraphernalia at yung mga pain. Kasi sa pagpapadawi ng isda, meron siyang kanya-kanyang ginagamit na pain upang dumawi. Siyempre pag sobrang laki kasi ng pain, kung maliliit na isda naman yung nandun sa doon sa tubig, so hindi siya makakadawi. So kaya iba't ibang klase ng pain yung kinakabit natin sa fishing rod natin. So meron pa naman kami ditong ilang mga pain na ginagamit. So ito katulad nito. So maganda to sa gamitin kasi para siya talagang lumalangoy na maliit na isda o parang bulate, mga repa. So yan. And meron siyang ganito na pagdating sa gabi is itong kulay green na to is lumiliwanag to, madilim. So kaya effective to lalo na pag sa gabi. So meron din itong yung hipon. So hindi pa ako familiar masyado. Pero nagpa-practice pa rin naman kami. So ito lalo na ito pag for example yung fishing rod ay siyempre na minsan nangangalay kayo, gusto nyo ng pahinga muna, so kinakabit ito sa fishing rod para kung may dumawi na makapakinggan mo na maingay na. Meron din kami mga ano ang tawag dito sito sa kampal? Braided line, sir. Ha? Braided line. Braided line. So ito yung kung sa mga traditional na mga pamambis, ito yung kung tawagin natin parang mga tansi na pampalit. If ever na maputulan tayo ng tali. So ito yung pamalit namin. Napaka-importante na kompleto yung gamit, lalo na pagka dumadayo kayo sa malayo. Ang hirap maghanap ng mga gamit kung hindi nyo lahat dala, mga repa. So tapos na natin dito yung ating part 1 ng video. So antabayan nyo yung part 2, mga repa. Thank you.